marami talaga akong mga nakahilera na mga meeting at saka yun talagang magfa-file tayo ng murder, multiple murder case doon sa husband ko na namatay kasama yung 8 iba pa. So, yun yung priority namin kaya nandito kami para talaga walang reason bakit hindi mahingi natin yung justice, may magfa-file talaga. Second, kinukumusta din natin ano na yung mga, nasaan na tayo in our search for justice. Nakikipag-usap ako kasama yung ibang mga mayors din na concerned with our peace and order sa aming probinsya. Nakikipag-usap tayo kay DOJ Secretary Remulla, kausap din natin si DILG Secretary Benhur Abalos, Secretary Abalos, at yung iba pa sila, Secretary ng DND, si Secretary Galvez. We meet also AFP Chief, si General Centino, and General Asurin, of course, sa NBI, no? Si Director De Limos, kausap din natin. Trying to get a feel on where we are now and how are we really doing in as far as case build-up is concerned. So, una, natutuwa talaga ako sa mga reports na natatanggap ko. I am being assured that the wheels of justice will grind to the direction it should go. So, kanina nga, nang pakurap-kurap yung ilaw doon sa ini-stayhan ko, sabi ko, Ruel, andyan ka ba? Sabi ko, kasi kung nandyan ka, I have good news for you. You will be able to rest well pag na-file na talaga natin itong kaso at talagang dumaan na sa ibang level at magta-trial tayo at mahuli talaga yung gumawa sa iyo nito. At nasabi ko, Ruel, pag meron ka pang gusto na hindi ko naalala ngayon, remind me ha. Ito hindi ko lang muna ito babanggitin, pero I was going over my videos and recalled a video I have recorded myself before he took his oath. At sabi ko, oo nga, parang pinapaano mo ako. Because there's this video na hindi ko muna talaga ilalabas. I am yet to consult with my lawyers na parang nagpapahiwatig din siya na ilabas mo ito. Because it was I giving a warning on what might happen because of the threats we have been receiving and who could be behind it. May mga names doon being mentioned. So, I am yet to show it to my lawyer kung nararapat ba o hindi at kung kailan, kung pwede man. So that video, ma'am, suggests that that video could be strong evidence? Could be. Kasi yung husband ko talagang habang nagtitake ako ng video ko, sumasagot siya. Ginaganon ko yung camera, nagsasalita siya. So, ma'am, are you satisfied the way the government is handling the case? Actually, I am. At first, there was this fear na, oh my God, Ruel might end up just like the others. Walang nahuli na salarin, hindi mo mamimidya dahil natatakot lahat eh. Sa amin, totoo yan. Fear is real because death is really real too. Kaya nung may nahuli, naging hopeful talaga ako. Sabi nga nung mga kasama namin doon, kasi tapos na siyang i-embalm. Dumating yung sa kanya, yun bang parang buksan siya ulit para i-term nun yung autopsy. Sabi nung ibang kasama namin doon, Mayor, kawawa naman si Gov, mutilated na yung katawan eh. Sabi ko, mas kawawa si Gov kung autopsy report lang ang kulang at mahuhuli na sana natin. Sabi ko, maintindihan niya yan. I will explain it to him. Ibubulong ko sa kanya yan na kahit nga yung iba na feel ko, didi-discourage na nila, Mayor, maghihintay tayo ng ilang oras na naman. Bukas na talaga tayo ng umaga makauwi nito. Sabi ko, okay lang, kahit 2 araw tayo dito. Pero the autopsy has to be conducted, sabi ko. So yun, napa-autopsy talaga namin siya at nakita rin natin dahil yung ballistic test nag-match yung nakuha sa katawan niya. At yung tingin ko talaga
if that friend of ours in the military who told me na, Mayor, yung pagkakahuli, hindi dahil magaling na lalaki kami. Ang pagkahuli ng mga suspect, it is because of divine intervention, sabi niya. Siguro yung lahat ng pangyayaring ito, even this, we're almost there eh. The truth is really about to be uncovered eh. Yun, na with all the evidences na naka-attach doon, mukhang sa tingin ko makakamtan ni Ruel yung justice na hinahangad namin para sa kanya. Kasama ng 8 iba pa, kasama ng mga nasa ospital ngayon na I think meron pang nasa ICU. Parang ganun yung situation. Pero ma'am, you have said na satisfied naman kayo the way the government or the authorities they are handling the case. But why ask help from the Senate? Yeah, ito pala yung dyan. Kasi tingin ko, mas may mararating pa talaga tayo. Yung SITG na team na binuo ng government to uncover the truth, they are doing very well. Talagang, thank you po talaga. Salamat po doon. Pero I know also that if we match it with the Senate investigation, yung sa Senado, lahat ng pwedeng tanungin doon, itatanong. Walang pwedeng magtago at matempt na tumanggap ng pera dahil mahihiya yung gagawa nun. Sa Senado, most of the hearings na nakikita ko pag napapanood ko, yun rin yung most of the cases na nagkakaroon ng yung nakukuha talaga yung justice. Why? May public pressure eh. All eyes nakatuon doon. Yung kalaban namin, they are very moneyed people. Ang daming pera. Pag ang negosyo mo ba naman, isabong, STL, yung mga babae na nakahubad na mo doon sa internet. Yun yung type of business nila. Drugs, may record naman yan eh. Way back nung nag-NIR, may report talaga na he's involved in drugs. Kung ganyan, can you imagine the magnitude of the money, how much they have? Kung may public pressure, malamang yung mga matitempt na dapat will really think twice kasi masisira yung pangalan nila. And no one, kahit gaano bang magagawa ng pera kung yung kaluluwa mo naman at yung next generation mo uusigin ng tao dahil sa ginawa. You get the point I'm driving at? Kaya yun yung reason ko for the Senate investigation. Mas mapapabilis yung hustisya and there's this chance na hindi mabahiran, walang tatanggap ng bribe if ever money will start to crawl in sa iba't ibang aspeto. At third, you will only get a picture of how it is, how it used to be in Negros. Totoo ba itong mga killings? Yung doon, walang bias yan. Kasi yung mga namatayan, you will hear kung anong yung sinasabi ng mga loved ones nila bago namatay. Hindi naman natin pwedeng i-create yun. At lalong-lalo na hindi papayag yung namatayan na ibang tao ang magiging culprit when in fact they have someone in mind because their loved ones before they died were told kung sino yung dinududahan ng mga tatay nila, ng kapatid nila, ng brother nila. Pero they will not speak pag wala kang parliamentary immunity. Kasi baka mauna pa yung libel. Kaya nga ako, tinatanong ako, Mayor, hindi ka ba na sabi ko, di titira tayo sa jail pag na-libel tayo. Pero hindi ako magsasalita ng ganito pag hindi natin kayang mapatunayan na pinagdududahan talaga sila kahit ng mga kapamilya ng namatay. At merong mga solid basis yung mga kapamilya. Takot lang magsalita. Kasi sa amin talagang marariding in tandem ka pag talagang yan yung mga kalaban mo. So, Mayor, ibig sabihin kung magkakaroon ng Senate hearing, mas marami pang matutuklasan. Yes po. Yes po. And you will be able to trace the clout. Kung hanggang saan umaabot na ngayon yung pera nila,
yung nasusuhulan nila, yung what have happened to our justice system in Negros Oriental. No, parang ganun. Meron din kasi talaga, hindi naman natin nilalahat. Just like the police, meron namang matitino talaga. No? It would be unfair to say na lahat. But you will see who these people are because their names will come out as the investigation goes along. Hindi, Mrs. Digamo. Makinig ka sa akin, sasabihin ko ha. Never kong sinabi na ikaw ay involved. As a matter of fact, paulit-ulit kong sinabi sa vlog ko na hindi ako naniniwala doon sa mga taong nagsasabi at nag-aakusa na ikaw ay involved. Okay? Paulit-ulit ko sinabi yan sa vlog ko. Hindi ka ata nakikinig. O merong bumubulong sa'yo na medyo eng-eng din. Okay? Ulit-ulit ko sinabi yan. Ang lagi lang namin paulit-ulit na sinasabi, ako, si Boss Dada, si Coach Oli, ang paulit-ulit namin sinasabi, dapat tignan ang buong picture, lahat ng anggulo. Kasi masyadong napapaghalataan, pagkapatay ni Digamo, Tebes kagad yung ibinintang. Sandali, naintindihan namin, sige, may away sila, labanan sila. Hindi ba pwedeng tignan muna natin yung buong picture? Kasi baka mamaya, may nakakalusot. Ulitin namin pare-pareho tayo dito. Gusto natin hustisya. Mahuli ang totoong mastermind. Posible pa nga na hindi si Tebes ang mastermind eh. Okay? Possible pa. Ito possible pa. Baka nautusan lang din siya. Alam mo yun? Kaya nga, again, this is a fact na gusto naming malaman. Sino ang pinaka-mastermind? Kasi pagka tinatanong ko yung mga kakilala kong taga-dyan din at patuloy nila sinasabi, alam namin loko-loko yan. Alam namin na magkalaban yan. Pero yung mga nakikitang tulad na paano pinupull out yung security, yung police niya, may detachment, hindi man lang nagresponde kaagad, hindi kayang gawin ni Tebes daw yun. Yun ang sabi sa akin hindi ko alam kung bakit. Kasi daw, ang mga bodyguard ni Tebes, mga bugoy daw. Yun ang sabi Yun ang kinikwento sa akin. At una-una, wala sa kapangyarihan ang pamilya Tebes ngayon. As a matter of fact, kaya nga natalo yung kapatid niya sa Comelec Di ba? Kaya nga natanggal kaya nga naging governor si Digamo. Wala daw una-una, tapos kalaban niya pa ang PNP. Dahil binabanatan niya yung DILG. So walang-wala siyang power. Kaya sabi nila, malamang merong pang bigger na kalaban. Yun ang gusto naming malaman. Uulitin namin, hindi namin inaabsuelto si Tebes, Madam Digamo. Hindi namin inaabsuelto. Ang sa amin nga, gusto namin makita yung mas malaki pang picture. Baka mamaya meron pa talagang sindikato talaga. Kasi remember, merong ibang lumalabas na naman. Ngayon, kasabay ng paglabas nitong mga Digamo case, lumalabas na naman yung sa mga sabungerong hindi na naman tinatrabaho daw ng gobyerno. 'Di ba? So, ewan ko Alam mo, ang totoo niyan, Mrs. Digamo, ang may kasalanan niya si Jojo. Si Jojo de Guzman po, ang talagang merong pa-drawing pang nalalaman. Dinrawing niya pa ako, saan yung bahay nyo, asan ang pwesto ni Gob, at saka asan pwesto nila Kapitana, siya ho talagang may kasalanan. Nung pinanood ko, sabi ko, ay, ang galing mag-drawing ni Jojo. Alam mo, inisip ko kung paano niya kaya binibilug-bulugan yun. Hindi totoo walang biro. Sabi ko, paano niya binibilug-bulugan yun? Sa OBS ba gamit ito? Yun, nakita ko. Interesting naman yung sinasabi niya. At kaya ako shinare at tinanong ko sa tao kung naniniwala ba sila o hindi. Ibig sabihin po, ganito lang kasimple. Sa Banat by Live, Banat by Page, FB, malaya po ang tao makapagsalita kung sino yung sa tingin nila. Lahat po ng angle, ipinipresenta natin doon. Ipinipresenta natin yung kay Jojo, ayan, nagalit tuloy. Ikaw may kasalanan ng Jojo, sa totoo lang. Siya po, Jojo de Guzman Connect TV, i-follow nyo na rin yan. Kasi siya naman talaga Ako, di ba, paulit-ulit, simula pa lang, sino ang pinupuntirya ko? Simula pa lang, sabi ko di ba sa inyo, this is about
mga sindikato tungkol sa gambling. Yan ang paulit-ulit ko sinasabi. Hindi ikaw, Mrs. Digamo, mukhang narong info ka eh. Baka sigurong excited ka masyadong humarap sa Facebook at saka sa media. Masyado ka na-excite. Tapos nung binanggit yung pangalan ko, mukhang kinilig ka ata. Parang ganun eh. 'Di ba? Yung palang punot dulo. Sino nakaalala nun? Unang-una palang pagputok nitong Digamo case na to. 'Di ba unang-unang sinabi ko, hindi ito tungkol sa politika. Ito'y tungkol sa negosyo. Agawan ng negosyo to sa gambling. Yan ang paulit-ulit kong pinuntirya.